Sa halagang 2,000 piso, mayroon ka ng braces. Pero payag ka ba na imbes sa loob ng isang clinic, sa isang transient house gagawin ang treatment? Imbes sa dental chair ka uupo, pwede na lang daw sa monoblock. Pero sa detalye pa lang ng proseso, tila hindi na ito legit. Ang videong ito, kinunan bago ikasa ang entrapment operation noong Martes, May 13 ng Regional Anti-Cybercrime Unit Cordillera. Target dito ang 28 anyos na si alias Onyok na isa pa lang pekeng dentista. Nadiskubre ang ganitong modus sa pagsasagawa ng cyber patrolling ng Raku Car. Nag-ooperate lang ito sa Baguio. And tinatanong din namin kung doon sa kanilang areas nagkakandak din siya. Pero madalang, kasi ang inaano kasi nila is yung sa online. Kumbaga parang nag-e-entry sila ng mga client nila through online. Humarap sa news team si Onyok at aminado siyang hindi siya isang dentista, kundi isang laborer. Naengganyo daw siyang pasukin ng ganitong modus, dala na rin ng kahirapan. May kaibigan lang din pong nag-offer sa akin na kung gusto ko matuto ng ganun po pag DIY po ng brace. Pero alam mo na illegal yun? Opo, alam ko po. Yung anak ko po kasi 8 months lang po siyang pinanganak. Kumbaga miracle baby po. Kumbaga kailangan po ng ekstrang pera para sa kumbaga pang sustento po. Kumpara sa 600 pesos nitong sahod kada linggo sa pagko-construction, malaking tulong na daw sa kanya ang 2 hanggang 3,000 pisong kita sa bawat pagkakabit. Siguro sa isang linggo, siguro sa isang buwan, 2 tao, 3 tao lang, ganun. Kumbaga, extra income lang po. Maliban kay Onyok, natimbog din kahapon May 18 ng Raku Car ang isang 34 anyos na lalaking ito na isa ring pekeng dentista sa Barangay Honeymoon, Holy Ghost, Baguio City. Halos kapareho din ang modus. Ang pasyente, imbes na nakaupo sa dental chair, sa kama isinagawa ang pagkakabit ng braces. Nakita namin doon sa kanyang pag-chat dito sa ating cyber patroller. Sa service din siya dun sa Baguio, Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac, and Pangasinan. Nang hanapan siya ng lisensya at mga karampatang dokumento, wala itong naipakita. Maliban sa illegal ito, posible rin daw malagay sa panganib ang buhay ng mga pasyente. Isipin natin kung ano yung magiging epekto sa physical health natin. Just imagine sa ulo yan. Kung mayroong mga pagkakamali yung pagkakagawa doon sa brace na yan, mas malaki ang magagastos ninyo. Nakamura nga kayo pero hindi nyo alam na napakalaking epekto kung sakaling maliman ang pagkakalagay nun. Ang ganitong modus mariin ding tinututulan ng Philippine Dental Association. Maharap ang 2 sa kasong paglabag sa Republic Act 9484 o ang Philippine Dental Act of 2007. Hinihikayat naman ng Raku ang mga nabiktima ng 2 na dumulog sa kanilang tanggapan para maghain din ng panibagong reklamo. Charles Nicolimon, RNG News.